Ramas Oy Piching and Sons Incorporated or Rosie. Alam ko, kilalang kilala na natin ang kumpanyang ito, lalong-lalo na sa mga riders natin dyan. Isa din sila sa nakatulong nating mga Pinoy na tamang-tama lang ang kalagayan at pamumuhay. Kung hindi siguro sa kanila, marahil yung mga pinapangarap nating mga motorsiklo ay hanggang sa mga larawan na lang natin makikita, lalong-lalo na sa mga Big Four Japanese brand. Samahan niyo ako mga idol, ating alamin kung paano nagsimula ang Rosie. Pagkatapos ng pangalawang digmaan sa mundo, taong 1954 sa Dumaguete, ay sinimulan ito ni Nicanor Ramas at ng kaniyang pamilya. Dahil sa kahirapan nila noon, nais nilang magsumikap para mabuhay. At dito, pinasukan nila ang negosyong pagre-repair ng mga sapatos at pamimili ng mga scrap metal at mga sirang sasakyan para maibenta din nila. Si Nicanor Ramas ay isang half Chinese. Dahil sa pagsisikap at determinasyon sa pamilya ni Nicanor Ramas, sila ay nakapag-ipon at unti-unting lumago at lumakas ang kanilang negosyo, lalong-lalo na ang kanilang junk shop, hanggang sila ay umasenso at naging isa sa mga sikat na negosyante noon sa kanilang lugar sa Dumaguete. Namatay si Nicanor Ramas sa taong 1967. Dito, ibinili ni Nicanor sa tatlong nakakatandang anak na lalaki na sina Jose, Segundo at Antonio ang naiwan niyang negosyo at mga naipundar nito. Silang tatlo ang nagpatuloy sa naiwang negosyo ng kanilang ama. Lumipas ang mga panahon sa kanilang pagpapalago ng kanilang negosyo at lalo pang nakapag-ipon. Taong 1987, ang pang-apat na kapatid na si Nicolas, siya ang nakaisip na pasukin na nila ang motorcycle business. Kaya ito'y pumunta agad sa China para maghanap ng isang motorcycle manufacturer para maging supplier ng kanilang mga parts at accessories. At syempre, maging business partner din. At sa awa naman ng Diyos, di nga sila nabigo at ito'y bumenta at tinangkilik ng mga tao. At dito na nga nagsimula ang Rosie brand. At sa paglipas pa ng mga taon, lalo pang tumibay ang negosyo nila, lalo na nung tinanggap ang pamamahala sa apo ni Nicolas na si Ernesto. Naging mabenta ang produkto ng Rosie dahil sa kanilang mga copycat model. Sino ba naman ang hindi mapapabilib na ang iyong pinapangarap na branded na motor ay kinopya nga ng Rosie at mabibili mo pa sa murang halaga. At syempre, di lang tayo mag-worry sa kalidad ng mga produkto nila. Proven and tested na talaga for many years. Nasa atin na lang yan kung paano natin ito aalagaan, lalo na sa mga panahon ngayon na puro na China made. Mapabranded man yan o local. Tamang alaga lang talaga ang sikreto para humaba ang buhay ng isang motorsiklo. Alam niyo ba mga idol, bakit Rosie ang napili nilang ipangalan ng kanilang kumpanya? Ang R o Ramas ay syempre obvious naman, di ba? Apelyido ng kanilang ama na si Nicanor at ito din ang apelyido sa pagkadalaga ng ina ni Nicanor na si Gregoria Ramas. At ang U or Oy Piching ay Chinese name ni Nicanor Ramas. At syempre, yung S or Sons ay ang mga anak ni Nicanor. At yung I or Incorporated
ay syempre, dinagdag na lang yan para makumpleto ang company name nila. Ayos din, di ba? Si Nicanor Ramas ay isang anak ng isang pure Chinese na si Oy Kim Pong, na isang merchant businessman na laging nakikipag-barter noon ng kanyang mga produkto galing sa China noong 1880s sa Dumaguete. Dito niya nakilala ang ina ni Nicanor na isang Cebuana na si Gregoria Ramas. Sila'y nagpakasal at nagdesisyon na rin ang ama ni Nicanor na si Oy Kim Pong na sa Pilipinas na siya maninirahan at makipagsapalaran, at sila'y namumuhay sa Dumaguete. Kayo mga idol, may Rosie motorcycle din ba kayo? Paki-shoutout na lang ang mga experience ninyo sa inyong mga Rosie motorcycle at anong masasabi ninyo sa storya ng Rosie, lalong-lalo na sa founder nito. Pag-usapan natin yan sa comment section. Ano mga idol, nagustuhan nyo ba ang video natin ngayon? Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like naman bilang suporta. At laking tulong din ang pag-share mo sa video ito para mas marami pang makakaalam sa channel na ito. At last na lang, pakipindot naman ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago ko pang mga video. Aasahan ko ang suporta nyo mga idol. Maraming salamat, hanggang sa muli.